Para mapanatili ang structural integrity ng Dimasalam Bridge sa Maynila, magpapatupad ng bagong load limit doon ang DPWH. May unang balita live si James Agustin. James, ano na magiging limit niyan ngayon? Maris, good morning. Depende doon sa klase ng malalaking sasakyan, kung yan ba'y close van, kung yan ay truck, depende doon sa load capacity nila. Kaya inaabisuhan natin yung mga kapuso nating motorista na dumaraan dito sa Dimasalang Bridge sa lungsod ng Maynila na simula nga po bukas ay magpapatupad na ng panibagong load limit ang mga otoridad. Sa abiso, Maris, sa Department of Public Works and Highways North Manila District Engineering Office, binawasan nila ang load rating ng tulay. Yan ay matapos daw ang sinagawang inspeksyon at load testing. Ibig sabihin, magpapatupad ng bagong load limit sa malalaking sasakyan, gaya sa mga close van at truck simula bukas. Lahat ng sasakyan na lalampas ay tinakdang load capacity ay hindi papayagan na dumaan sa tulay at kinakailangan na humanap na lang ng alternatibong ruta. Ang hakbang na ito, sabi ng DPWH-NCR, ay para masiguro ang structural integrity ng tulay at para na rin sa kaligtasan ng mga motorista. Ngayon pa lang may mga nakakabit ng signages paakyat ng tulay kaugnay sa bagong load limit na ipatutupad. Ang mga nakausap ko naman truck driver, hindi pa raw alam ang pagbabagong ito pero handa naman daw silang sumunod. Sumusunod naman po kami sa kung anong ipag-utos ng City of Manila. Depende po sa sa management nung mga trucking kasi yan kanya-kanyang kalagayan eh. Pero handa kayong sumunod? Apo. Samantala, Maris, ngayong umaga ay maluwag pa naman yung traffic situation dito sa Dimasalang Bridge sa lungsod ng Maynila. Tinaalam pa talaga natin mula sa DPWH kung paano ba yung sasagawa nilang implementasyon at yung mismong sistema ng monitoring, lalo pat marami talagang mga truck na dumaraan dito sa tulay. Doon naman sa mga kasada sa paligid nito, halimbawa yung mga nanggagaling sa area ng Lacson Avenue, doon sa area ng UST, o di kaya naman sa Maria Clara Street. At dito sa kabilang side, malapit tayo kasi ngayon dito sa Maceda Street. Karaniwan po traffic na talaga dito, lalo na kapag rush hour dahil sa taas ng volume ng mga sasakyan. Kaya mahalaga yung magiging sistema na ilalatag ng DPWH kung paano ba yung sasagawa monitoring para doon sa mga malalaking sasakyan na hindi papayagan na makadaan dito sa tulay kung saan sila pababalikin dahil posible makapagdulot pa yan ng panibago at dagdag na pagbibigat sa daloy ng trapiko. Yan muna yung latest mula rito sa lungsod ng Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.